Ako po si Miss Sweeney at ito ang ating kwento. Ang sabi ng matatanda, ang mundo ay isang sagradong gubat na puno ng malalaking ahas. Ahas na handang manuklaw kapag nakahanap ng tamang pagkakataon. At minsan kung sino pang gumawa ng masama, siya pang nakakapaglakad ng malaya. Year 2001. Malaki ang respeto ko noon sa mga nakatatanda hanggang sa maranasan kong mapagkaitan ng hustisya. Ang totoo, hindi ko maintindihan noon kung bakit kung sino pa ang biktima, siya pang sinisisi sa pagkakamaling hindi naman niya ginustong maganap. At dahil sa pangyayaring yun, inilagay ko ang batas sa sarili kong mga kamay. Magandang araw sa iyo, Miss Winnie, at sa lahat ng avid listeners ng channel ninyo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Bebot. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong 21 years old pa lamang ako. Marahil maraming makaka-relate sa masalimuot kong karanasan pero alam kong sa dulo nito maiintindihan ng lahat kung bakit kailangan parusahan ang mga taong halangang kamanyakan. At dito ko po ito sisimulan. Ayos na po bang suot ko, Nay? Abay, oo naman. Bagay sa'yo yung damit. Oy, teka, bagong bili mo ba yan? Regalo po ito ni Melody sa akin noong nakaraang buwan. Nagtatampo nga po kasi hindi ko raw sinusuot. Kaya heto, irarampa ko na siya ngayong araw. Isa ba yan sa mga padala ng tiyahin niyang galing Amerika? Opo, hindi raw kasya sa kanya kaya ibinigay niya sa akin. Maganda talaga ang taste ng kaibigan mo. Siya nga pala, kunin mo na tong basket at dalhin mo sa tatay mo bago pa mag-alburuto yon. Alam mo namang ayaw nung nalilipasan ng gutom. Sige po, Inay. Ay, teka lang, bakit kulang po ito? Paano naging kulang? Wala po yung nilagang saba. Kung ano pa po ang paborito ni tatay, yun pang nakalimutan yung ilagay rito. Nako, nakalimutan ko nga. Hindi kumpletong araw nun kung hindi maisasawsaw sa bagoong ang saba. Nako, sandali at titignan ko kung may natitira pa sa kaldero. Ha? Konti lang po bang nilaga nyo kanina? Marami naman, pero nanghingi kasi tong kinakapatid mong si Ian kanina. 6 na piraso ba naman ang nakain at nag-take out pa nga ng 4 na saba. Grabe naman siya. Sana man lang naisip niyang kukunti lang ang pagkain natin. Naku, hayaan mo na. Ganun naman talaga yun si Ian kahit noon pa. Maliliit pa kayo palagi na yun nanghihingi ng pagkain sa atin. Para ka namang bago ng bago sa kinakapatid mo. Yun nga po ang pinagtataka ko Bakit dito pa siya hihingi? Kung tutuusin, di hamak na mas masarap ang mga nakahain sa mesa nila kesa rito. Isa pa, bakit ba lagi siyang nandito tuwing umaga? Kung kailan ako maliligo, tsaka naman siya biglang darating. Pakiramdam ko tuloy binobosohan niya ako Huwag ka nga masyadong malisyosa, anak. Nagkataon lang naman siguro. Ako pa tuloy ang naging malisyosa. Ako ang anak nyo. Dapat akong kampihan nyo, Inay. Wala naman akong kinakampihan sa inyo. Ay, ang akin lang naman, huwag kang mambintang kasi wala ka namang ebidensya. Basta hindi po ako komportable kapag nandito yung manyak na yan. Naku, Bebot, hindi maganda yung binibintang mo kay Ian, ha? Baka may makarinig sa'yo at ichismis ka pa. Alam mo namang maraming pakialamera rito sa atin. Ayokong maging pulutan ka ng mga chismosang kapitbahay. Sorry po, Inay. Ayoko lang po talaga yung mga pailalim niyang tingin sa akin tuwing nandito siya Anong ibig mong sabihin? Kasi pakiramdam ko po hinuhubaran niya ako kahit maluwag na t-shirt at pantalon lang naman ang suot ko. Masyado ka lang mapaghinala, anak. Matagal na naging sakristan si Ian at magalang din sa mga nakatatanda. Imposible ang binibintang mo sa kanya. Hindi po porket nag-serve sa simbahan, hindi na pwedeng maging manyak. Di ba may mga paringang nang momolestya? Yung iba nga may anak pa at 3 ang kabit Tama ka naman, anak. Hayaan mo't pagsasabihan ko si Ian kapag nagkita ulit kami. O heto, may 3 saba pang natira. Sige na, dalhin mo na yan sa tatay mo. Opo. Ay, siya nga pala, Nay. Gabi na po ako uuwi kasi dadaan pa po ako kina Melody. Birthday ng lola niya ngayon O sige, siguraduhin mo lang na hindi ka lalampas ng 8:00 ha? At baka makursunadahan ka pa ng mga walang yang tambay dyan sa may tulay.
Kung alanganin naman po, doon na ako matutulog kina Melody. O siya, sige, mas maigi pa nga kung ganon. Maingat kong isinara ang pinto bago dumiretso sa malubak na daan papunta sa bukid. Habang naglalakad ako, palaisipan pa rin sa akin kung bakit madalas nasa bahay namin si Ian. Ang totoo, parasite ang tingin ko sa lalaking yun. At kung pwede ko lang siyang tirisin, matagal ko na sanang ginawa. Palaging sira ang araw ko dahil sa nakakairitang presensya niya. Nagpatuloy ako sa paglalakad at pinagpasalamat kong walang kahit isang tambay sa may tulay. Ay salamat, walang mga asungot ngayon. Isa ba ako sa mga asungot na tinutukoy mo? Ay kabayo, bakit ka ba nanggugulat? Muntik ko nang mabitawan tong basket ah. Ang cute mo talaga kapag nagugulat. Ay, hindi. Mali pala. Ang ganda mo kapag nabibigla. Ano bang pinagsasasabi mong buwisit ka? Easy. Pinupuri na nga kita tapos galit ka pa. Hindi nakakatuwa. Teka nga, sinusundan mo ba ako? Hindi no. Nagkataon lang na papunta rin ako sa bukid kaya nandito ako. Ah, talaga? Bakit alam mong doon ako pupunta, Aber? Sinabi sa akin ni Ninang Celia. Ang totoo niyan, pinasusundan ka niya sa akin. At bakit kailangan mong gawin yon? Ewan ko. Sinusunod ko lang naman ang utos niya. Kasalanan ko ba malaki ang tiwala ng nanay mo sa akin? Magaling ka kasing magpanggap kaya napapaniwala mo ang nanay ko at ang iba pang mga tao rito. Pero ibahin mo ko, hindi ako magpapautos sa'yo. Paano yan? Inutusan ako ng nanay mong bantayan kita kasi maraming tambay sa daan. Lalong-lalo na rito sa Metulay. Mas mukhang delikado pa nga kapag ikaw ang kasama ko eh. Grabe ka naman. Parang sinabi mong manyakis ako. Ang tagal kong nag-serve sa simbahan tapos pag-iisipan mo lang ako ng masama. Sus, ginamit pa talaga ang pagiging sakristan niya. Ang tanda-tanda na nga rin niya para maging sakristan. Alam kong nasa loob ang kulo mo, Ian. Kung makapagbintang ka naman, parang hindi mo ako kinakapatid. Tigilan mo nga ang pagdadrama, hindi bagay sa manyak na tulad mo. Dahan-dahan sa pananalita. Bakit? May pruweba ka bang may minanyak na ako sa lugar na to? May nabalitaan ka bang hinarang o inabangan ko sa daan at binastos? Yung paraan pa lang ng pagtitig mo, sapat ng ebidensya para masabi kong ganun ka. Sadyang ganito lang tong mata ko. Tantalizing eyes nga, sabi nila. Dinedepensahan mo pa talaga ang pagiging bastos mo, no? Ang sabihin mo, mata yan ng mamboboso. Kung makapagsalita ka, parang binusuhan na kita. Sige nga, sabihin mo, kailan mo ako nahuling nakasilip sa banyo nyo? Sabihin na nating wala pa akong ebidensya, pero sa tuwing pumupunta ka sa amin, feeling ko minamanyak mo ko. Yung bang bigla ako napapatingin kapag nakabalabal ka lang ng tuwalya? Walang mali siya yun. Hindi ako tanga, Ian. Alam kong may ibig sabihin ng mga simpleng titig mo. Hindi nga kita hinawakan kahit kailan eh. Tapos pagbibintangan mo ako ng mga ganyang bagay. Feeling mo talaga Diyos ang kagandahan mo para pag nasaan kita Sira ulo ka pala talaga eh. Arigo, bakit mo naman ako sinampal? Dapat lang yan sa manyak na tulad mo. Makinig ka, wag na wag ka nang pupunta pa sa bahay namin kung ayaw mong labasan ng uod yung mga mata mo. Ang lakas ng amats mo. Ano ka, mangkukulam? Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin, kaya mas mabuting sundin mo na lang ang sinabi ko. Huwag mo sabihin totoo yung chismis na mangkukulam si Ninang Celia. At kung totoo nga, anong gagawin mo? Baliw lang ang maniniwala sa chismis na yun. Sobrang bait kaya ni Ninang Celia, kaya imposibleng marunong siyang manghulam. Tama ka, mabait talaga ang nanay ko, pero masama siyang magalit, kaya mag-ingat ka kapag siya ang kaharap mo. Sa tono ng pananalita mo, parang pinagbabantaan mo ang buhay ko Ay, mahina talagang pangunawa mo no? Magkaibang pinagbabantaan sa binabalaan. Sarap mong ibalik sa kinder. Hindi ako matalino, pero hindi rin naman ako engot. Sige, kapag may nangyari sa aking masama, ikaw ang unang suspect ko. Basta, ayokong pumunta ka pa sa bahay namin kasi naaalibadbaran ako sa pagmumukha mo. Ganun pala Sige, isusumbong kita kay Ninang Celia. Sasamahan pa kita.
Kalalaki mong tao pero sumbongero ka. Naturingan kang nakapag-aral sa Maynila pero tignan mo kung anong nangyari sa'yo. Ayan, isa kang dakilang tambay. Nakakahiya ka. Hindi ko naman kailangan magtrabaho kasi nandyan naman si Uncle Kanor para buhayin ako. Proud ka pang maging pabigat, ano? Siyempre hindi. Pero sino ba ako para tanggihan ang alok ni Uncle Kanor? Grasya na yun. Kaya tinuka ako na habang naghihintay ako na matanggap mula sa mga inaplayan ko. Sus, nahiya ka pang amining natural kang tamad. Hindi ako tamad ah. Sige, ipilit mo pa. Sobrang layo talaga ng ugali mo sa kuya mo. Bakit kasi hindi ka man lang nabahagian ng kuya mo ng katiting na kasipagan? Kinumpara mo pa ako kay Kuya Leon. Talagang magkaiba kami nun. Kasi bading yun. Ano naman kung bading siya? Kung tutuusin, mas lalaki pa nga siya kaysa sa'yo eh. Mas responsable at mas maayos ang pakikitungo sa mga babae. Tama na, pwede ba? Ayokong kinukumpara ako sa kapatid kong binabae. Nakaka-bad trip kapag siya ang topic. Ayaw mong kinukumpara ka kasi wala kang laban sa pagiging madiskarte ni Leon. Diskarte? Kaya pala diniskartehan niya yung kargador ni Aling Lolit. Sabi ng mga tricycle driver, kursunada raw ni Kuya ang gagong yun. Ano naman kung magustuhan niya ang kargador? Matino naman yata yun at walang bisyo at siguradong hindi yun manyak. Hindi pa rin tama kung makikipagrelasyon siya dun. Peperahan lang naman siya nun eh. Ganyan talaga ang iniisip mo? Minamaliit mo na naman masyado ang kapasidad ng kapatid mo. Nung maliit pa kami, palaging umiiyak yun kapag nauubos ng ibang bata yung text niya. Bata pa lang kami, utu-utu na si Kuya Leon. Kaya madalas nabubudol. Kung siya nabubudol, ikaw naman nambubudol. Hay nako, dyan ka na nga. Nasasayang lang ang oras ko sa pakikipagtalo sa'yo eh. Sandali lang. Hindi kita pwedeng pabayaang maglakad mag-isa. Manahimik ka. Huwag mo akong susundan. Ay, ang sungit na nga. Ang bigat pa ng kamay. Di bale, marami namang paraan para makabawi ako sa babaeng yun. Lintik lang ang walang ganti. Laking pasalamat ko nang hindi na sumunod sa akin si Ian. Nagmamadali kong binagtas ang makipot na pilapil at hindi na muling nilingon ang ugok. Sa di kalayuan, nakita kong naghihintay na ang tatay ko. Noon pa man, takot na ako sa tatay ko dahil mas istrikto siya kaysa kay nanay. Sa wakas, narating ko na ang kamalig at inihain ang mga pagkain. At tulad ng madalas mangyari, sinermonan na naman ako ni tatay. Hiyang-hiya ako noon, Miss Winnie, lalo na't naririnig ng mga kumpare niyang magsasaka kung paano niya ako pagsalitaan. Paring Isko, nandyan na ang dalaga mo. Pasensya na po kung ngayon lang ako, itay. May asungot kasi akong nakasabay kaya natagalan akong makarating. Sino naman yan asungot na tinutukoy mo? Wala po. Hindi naman siya importanteng tao eh. Huwag ka nang mahiya. Sabihin mo sa akin kung sino ang asungot na nanggugulo sa'yo at ihaharap natin kay Kapitan. Naku, hindi na ho kailangan. Makakaabala pa ho sa inyo. Hindi ka naman abala, Ineng. Para ano pat naging magkumpare kami nitong tatay mo? Ayos lang ho talaga. Isa pa, sigurado namang hindi uusad ang reklamo kahit sabihin ko pa sa inyo. Ano ka mo? Ang sabi ko po, wag nyo nang problemahin ang problema ko. Ang mabuti pa, tikman nyo na lang po tong nilagang saba. Masarap po yan. Manamis-namis nga to. Swerte nyo talaga mag-ama kay Maring Celia. Kundi lang ako na biyudo ng maaga, di sana may nag-aasikaso pa rin sa akin. Wala na ho ba kayong balak mag-asawa ulit? Meron. Pero gusto ko sana yung mas bata sa akin. Parang makaedad mo para naman may nagpapasaya at mag-aalaga sa akin. Ho? Seryoso ba kayo dyan? Oo naman. Kung sakaling papayag nga lang tong tatay mo na ligawa. Kailangan ko na pong umalis. Magkikita po kami ni Melody ngayon eh. Mauna na ho ako, itay. Oh, teka, nag-uusap pa tayo ah. Binabastos mo naman ng mas matanda sa'yo. Kayo nga ho itong bastos eh. Kasi basta nyo na lang hinawakan ng kamay ko. Gusto nyong igalang ko kayo pero hindi nyo nga nirerespeto man lang ang nararamdaman ng tatay ko. Ayan lang siya sa harapan nyo. Abat, walang modo palang sumagot tong dalaga mo pare.
Ganito mo ba pinalaki to? Walang galang? Huwag niyong isisi sa tatay ko kung bakit ako ganito makitungo sa inyo. Para lang sa kaalaman niyo, marunong po akong gumalang, pero hindi sa tulad yung tumatandang paurong. Alam mo, maganda ka sana. Pero wala kang modo. Kung hindi ka kayang rendahan ng tatay mo, pues, ibahin mo ako. Tuturuan kita ng leksyon. Mabuti na lang at mabilis na tumayo si tatay. Inawat niya si Mang Kanor at ang nakakainis, si tatay pa mismo ang nanghingi ng dispensa. Hindi ko matagalan ang nanunuring tingin ni Mang Kanor, kaya naman tumalikod na ako at nagmamadaling umalis. Noon ko napagtanto na may pinagmanahan talaga si Ian dahil pareho ang paraan ng pagtingin nila. Nakakadiri, nakakangilo. Kung pwede ko lang pingutin ang magkabilang tenga ng matanda para sana mahimasmasan sa kahibangan, ginawa ko na sana. Uy, mabuti naman at nandito ka na. Kanina pa kita hinihintay eh. Sorry ha, naghatid pa kasi ako ng pananghalian kay tatay eh. Alam mo na, family first. Akala ko iinjanin mo na ako eh. Hindi ko pwedeng gawin yan sa'yo. Isa pa, ayokong magtampo ang lola mo. Pati ka mo ako, magtatampo kung hindi ka talaga dumating ngayon. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kahit anong mangyari, darating ako. Ay, sobrang init sa labas. Tapos ang dami pang nakakairitang nilalang. Painom naman ako ng juice para mabawasan ang init ng ulo ko. Ay, oo naman. Eto, bagong pitas sa mga manggang hinog na ginamit ni nanay para dyan. Kaya palang sarap nito ah. Bagong pitas sa mga manggang hilaw na ginamit ni nanay kaya puro ang lasa. Ang galing talaga ni Aling Mirna pagdating sa mga ganitong inumin. Nakakawala ng pagod at inis. Ay, siya nga pala. Gusto mo na bang kumain? Nagluto si nanay ng paborito mong pansit gisado. Wow! Sige, gusto ko yan. Nagmano muna ako sa lola ni Melody nang madaanan ko siya sa maliit nilang sala. Pagkatapos, dumiretso na kami sa kusina para kumuha ng pagkain. Galante sa handaan ng lola ng kaibigan ko. Kaya naman siksik at liglig ng iba't ibang putahe ang mahabang mesa. At dahil maraming bisita, pinili naming tumambay ni Melody sa likod bahay para makapagkwentuhan ng maayos. Siya nga pala, pasensya na kasi wala man lang akong regalo sa lola mo. Nakakahiya tuloy. Ano ka ba? Para ka namang ibang tao eh. Ayos lang naman, ang importante dumating ka. Buti nga nakaalis ako sa kamalig eh. Kung alam mo lang kung gaano ka-disaster ang buong umaga ko, malamang makakapanakal ka ng tao. Kanina ko pa nga napansing parang wala ka sa mood eh. May nangyari ba? Ay, ano pa nga ba? Di sinira na naman ni Ian ang araw ko. Pumunta na naman siya sa bahay niyo kaninang umaga, tama ba? Oo, nakakainis na talagang hudas na yon. Tapos, nakakadagdag pa sa pagkayamot ko yung tsuhin niya. Si Mang Kanor? Bakit? Anong sinabi niya? Ay nako, nakakahiya sabihin. Basta ang alam ko, nakakakilabot kausap ang matandang yon. Sa bagay, kahit naman ako naiilang sa matandang yon. Nakakapangilabot kasi kung makatingin eh. Akala ko nga ako lang ang nakapansin eh. Ang totoo niyan, iwas ako sa magtsuhi na yon. Pakiramdam ko kasi palagi silang may gagawing hindi maganda eh. O diba? Alam mo yung feeling na parang laging may masamang balak. Mukha kasing mga sanggano eh. Oo, ganyan na ganyan nga. Nagsakristan pa nga si Ian eh. Pero hindi rin naman tinabla ng kabanalan ng simbahan. Paano no? Inborn na diablo. Kaya di kumapit ang magandang turo ng mga pare. Banal na aso kasi ang gagong yun. Uy, eto nga. Naalala ko, may sinabi nga sa akin si nanay tungkol kay Ian eh. Grabe, kinilabutan ako nang malaman ko to. Parang kinakabahan naman ako sa tono mo. Tungkol saan ba yan? Atin-atin lang to ha. Pero nakita raw ang lokong yon na kinukutkot ang pader ng banyo nyo. Diba, lawanit lang yung kalahating tabing nun. Talaga? Kailan naman daw yun nangyari? May ilang beses na raw niyang nakita na ginagawa yun ni Ian. Sabi ni nanay madalas raw kapag patay na oras. Yun bang nagsasyestang mga tao? Kung totoo man yan, ibig sabihin may saysay ang kutob ko. Ang lakas ng loob niyang manilip dahil hindi siya pagdududahan ng mga magulang ko. Palagay mo, sinisilipan ka niya tuwing naliligo ka? Ano pa nga ba? Sa laula talagang pesteng yon. Nakikikain na nga sa amin
Tapos libre boso pa sa akin. Ang kapal ng mukha ng hayop na yon. Ay, alam mo, naisip ko, baka palagi siyang nandun pag umaga dahil ganong oras ka naliligo. Aba, ayos din ang timing ng hayop ah. Yan na nga mismo yon. Tubuan sana ng uod ang mga mata niya at tuluyang mabulag. Naisip ko lang, paano kung kinukuhanan kanya ng video gamit yung digicam? Hindi ba't madalas niyang dala yun at iniyayabang niya sa mga katropa niyang tambay sa may tulay? Para akong binuhusan ng malamig na tubig ng mga oras na yon, Miss Winnie. Iniisip ko pa lang na pinagpepiestahan ng ibang tao ang maseselan kong litrato, kinikilabutan na ako. Hindi ako mapakali habang nag-uusap kami ni Melody. Gustong-gusto kong sugurin ang iyan na yon ng mga sandaling yon, pero wala akong sapat na ebidensya maliban sa sinabi ng kaibigan ko. Nawalan na rin ako ng ganang kumain dahil biglang nanikip ang dibdib ko dala ng sobrang galit. Uy, bigla kang namutla. Gusto mo ba ng tubig? Sige, pasuyo ako. Yung malamig na malamig ha, para kumalma ako kahit papano. Oo, heto, dahan-dahan lang ang pag-inom ah. Ay, salamat. Feeling ko mahihimatay na ako sa sobrang inis kanina eh. Anong balak mo? Aawayin mo ba si Ian? Hindi muna. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya bago maghabla ng reklamo. Lintik lang ang walang ganti. Sa bagay, tama ka. Ay, ano kaya kung hiramin ko yung digicam ni Ian? Kunwari, gagamitin ko para kumuha ng pictures sa plaza. Pwede rin, pero duda akong ipapahiram niya sa'yo yon. Tuso si Ian, kaya hindi yun magpapahuli ng buhay. Gusto kitang tulungan sa problema mo, pero mag-isip na lang muna tayo ng ibang paraan para masukol siya. Isang paraan lang ang panlaban sa hayop na yon. Ibig mong sabihin, dapat tumistigo ang nanay ko? Oo, sana pumayag siya. Pero, paano kung madamay kami ni nanay? Malakas na witness ang nanay mo, kaya posibleng ipatawag din siya sa barangay para tanungin. Naku, parang magiging malaking gulo yata yun kapag nagkataon. Dapat yata hindi ko na lang sinabi sa'yo eh. Mas mabuting at sinabi mo eh. At least ngayon, napatunayan kong may katuturan ng mga haka-haka ko. Kaso lang, nag-aalangan akong idamay si nanay rito eh. Baka tumaas ang presyon nun at bigla na lang atakihin sa puso. Naiintindihan ko naman kung bakit nagbago ang isip mo eh. Huwag kang mag-alala, ako nang bahalang lumutas ng problema ko. Pasensya ka na, bebot ha. Kailangan ko rin kasing protektahan ang pamilya ko eh. Ganito na lang, babantayan ko na rin ang mga kilos ni Ian para kahit papano ay makatulong din ako. Ayos na sa akin yun. Sa ngayon, ako na munang bahala sa lahat. May mga naisip na rin ako mga paraan kung paano siya mapapakanta. Ang mabuti pa siguro, banggitin mo na rin kay Tiang Celia ang tungkol dito. Yung ganyang maselang issue, dapat sinasabi sa mga magulang, hindi ba? Hindi na siguro. Ha? Baliw ka ba? Ililihim mo na lang sa kanila to? Ang ibig kong sabihin, ayoko muna tong banggitin kay nanay kasi siguradong hindi siya maniniwala eh. Hahanapan pati ako nun ng matibay na ebidensya. Ay, nakakainis isipin na biktima pa ang dapat mag-adjust sa mga ganitong sitwasyon. Kung ako lang ang masusunod, hindi ko na idadaan sa barangay ang reklamo, kundi ako na lang mismo ang gaganti. Sinasabi mo bang kulamin ko na lang siya? Joke lang. Sabi nila may balik daw na mabigat na karma ang pangungulam. Mabuti man o masama, may karma pa rin nakadikit sa bawat tao. Pero alam mo, parang mas maganda nga kung Shh! Nandyan na siya! Sino? Sino pa ba? Nakita ko siyang naninigarilyo sa bandaron. Si Ian ba? Anong ginagawa niya rito? Baka in-invite rin ni Lola. Alam mo naman yon, buong baryo ang trip na bisita tuwing birthday niya. Narinig kaya niyang pinag-uusapan natin? Sana naman hindi. Parang tambucho ang bibig. Grabe makahit-hit buga, no? Oo nga, parang wala nang bukas kung makahigop. Kadiri, siguradong... Teka, nakatingin siya sa atin, pero wag na lang natin siyang pansinin. Ang sarap tusukin ng mga mata niya. Nakakagigil talaga. Hayaan mo na siya. Tara na sa loob para maipakilala kita sa iba pang bisita. Mas maigi pa nga bago ko sapakin ng tokmol na yan. Ipinakilala nga ako ni Melody sa mga pinsan niyang galing sa Maynila at sa mga tita niyang galing sa abroad. Masaya na sanang lahat eh,
Kaya lang parang langaw na umaali-aligid si Ian at may mga pagkakataong sadya siyang tumatabi sa akin. Kaya naman sa kagustuhan kong umiwas kay Ian, nagkulong na lang ako sa kwarto ni Melody. Naisip kong umuwi na, pero natatakot ako na baka sundan na naman ako ni Ian eh. Sumasaglit naman si Melody sa kwarto para i-check ako at saka babalik ulit siya sa pag-aasikaso ng mga bisita. Buti na lang at may mga libro ron kaya nabawasan ang pagkabagot ko. Pero hindi ko na natapos ang pagbabasa dahil nakatulog ako. Bandang 6:30 ng gabi na noon nang lumabas ako para magbanyo. Kokoonti na lang ang mga bisita at may narinig pa akong malakas na payabangan ng mga nagiinuman sa labas. Pagkatapos kong magmumog at maghilamos, lumabas na rin ako. Hinanap ko si Melody sa sala pero wala siya ron. Dumiretso na lang tuloy ako sa kusina pero may narinig akong mga boses mula sa likod bahay. Mula sa maliit na siwang ng jealousy, sinilip ko ang mga nag-uusap. Totoo naman ang sinabi ko eh. Bakit ka nagagalit? Ang sabihin mo, nagseselos ka dahil si Bebot ang binubusuhan ko at hindi ikaw. Bakit naman kasi mas gusto mo siya eh? Hindi ka ba nasiseksihan sa akin? Ang totoo, mas sexy ka sa kanya. Pero ibang klase kasi ang ganda ni Bebot eh. Sobrang kinis niya, mula ulo hanggang paa. At mas pinagpala siya sa wet packs. Ikaw kasi, flat ang pangupo mo eh. Paano naging makinis yun? Ang itim niya kaya? Correction, morena siya, hindi maitim. Yung kutis niya mismo nagpaganda sa kanya. Ako na tong mistisa tapos ayaw mo pa? Nakakasama ka naman ng loob. Wala ka nang magagawa kasi siya yung typical na Bebot na pasok sa standards ko. Ibig mong sabihin, bagsak na ako sa standards mo dahil nakuha mo ng lahat sa akin? Ganun na nga. Umay na ako sa'yo. Kaya ako naghanap ng panibagong muse. Isa pa, mas gusto ko siyang kunan ng litrato kaysa sa'yo. Mas lalo mo lang akong pinagsiselos eh. Nakakainis ka. Hindi ko pa pala nasabing swabe yung mga anggulong nakuha ko habang naglalabas siya sa ilog nung isang araw. Sa sobrang ganda, kinuha ni Uncle Kanor yung isa. Ang sabihin mo, hindi ka marunong makontento. Kinalimutan mo ng lahat ng pinagsamahan natin. Tanggapin mo na lang na hindi talaga tayo compatible. Ayoko, dapat akin ka lang. Gwapong-gwapo ka talaga sa akin, no? Sige, ganito na lang. Pwede ko kayong pagsabayin. Okay ba yun sa'yo? Ayoko nga nang may kahati sa atensyon mo. Sige, kapag hiniwalayan mo ko, ibibigay ko yung digicam mo kay Bebot. Ibubulgar ko sa lahat kung paano mo binutas ang dingding ng banyo nila para makapamboso. Subukan mong gawin yan. Ilalabas ko lahat ng litrato mo. Tignan ko lang kung may mukha ka pang ihaharap sa mga magulang mo. Wag naman. Alam mong sobrang strikto ng pamilya ko eh. Hindi kakayanin ni nanay ang iskandalo kapag nagkabukingan. Yun naman pala eh. Di tigilan mo na tong kadramahan mo at hayaan mo akong gawin ang gusto ko. Oo, susundin ko ang gusto mo. Hindi na ako magsiselos kapag pumupunta ka kina Bebot. Pangako yan? Pexman, cross my heart, hope to die. Halika nga rito. Yakapin mo na lang ako para makabawi ka. Bati na tayo ha? Oo na. Alam mo malakas ka sa akin eh. Kahit nakakairita ka at may pagkasumbungera. Nanlambot ang mga tuhod ko at para akong masusuka sa tindi ng tensyong bumabalot sa katawan ko. Kitang-kita ko kung paano hinalika ni Melody si Ian. Hindi ko lubos maisip na naaatim niyang halika ng lalaking pinandidirihan ko. Nakakasuka ang paglalambutsingan ng mga walang ya. Hindi ko masikmura ang eksena kaya maingat akong humakbang palayo. Sa puntong yun, narealize kong hindi lahat ng kaibigan mapagkakatiwalaan. Madalas sila pang mananakit at tataraydor sa'yo. Noong gabing yun, umiyak ako ng umiyak habang naglalakad pa uwi. Buti na lang sumabay ang ulan kaya hindi napansin ng mga nakakasalubong ko na tumutulo na ang mga luha ko. Patay na ang ilaw nang makarating ako sa bahay. Nagpalit lang ako ng damit at saka sumalampak sa katre. Mabigat ang pakiramdam ko ng sumunod na araw. Masakit ang ulo ko at buong katawan kaya hindi ako bumangon kahit na alam kong dapat na akong kumilos. Pipikit na sana ako ulit nang marinig kong kausap ni nanay si Melody.
Muling umahon ng inis at hinanakit ko sa babaeng itinuturing ko na parang kapatid. Gusto ko siyang sugurin, sabunutan, pero mas pinili kong huminahon. Magandang umaga po, Aling Celia. Oh, ang aga mo namang bumisita. Sakto nakapagluto na ako ng almusal. Pasok ka muna para makakain. Ay, sige po. Ay, siya nga po pala. May dala rin po akong pagkain galing sa handa ni Lola kahapon. Salamat, Ineng. Mukhang masarap ang mga ito lalo na tong cake. Sana magustuhan niyo po. Upo ka na dyan at iinitin ko lang tong mga pagkain. Huwag kang mainip mabilis lang naman to. Sige lang po, hindi naman po ako nagmamadali Aling Celia, nandito po ba si Bebot? Akala ko ba dun siya natulog sa inyo kagabi? Yun nga rin po ang akala ko pero bigla siyang umalis nang hindi nagpapaalam. Nag-alala po ako kaya maaga akong pumunta rito para alamin kung nandito siya. Nako hindi ko rin alam dahil maaga kaming nakatulog ng asawa ko. Wala po ba siya sa kwarto niya? Sandali, sisilipin ko kung naroon. Sige po, maghihintay lang po ako rito. Abat nandito nga ang Bruhilda. Akala ko hindi talaga umuwi ito kagabi. Ay, Bebot, anak, bumangon ka na't hinihintay ka ni Melody sa labas. Masama po ang pakiramdam ko, inay. Ang sakit nga po ng mga kasukasuan ko Minamalat ka yata. May sakit ka ba? Naulanan po ako kagabi kaya ganito. Magpapahilot nga po sana ako sa inyo kaya lang may dumating na bisita. Patingin nga. Ay nako, mataas nga ang lagnat mo. Maglalaga ako ng luyang dilaw para gumaan ang pakiramdam mo. Sige po. Pakisabi na lang po kay Melody na hindi ko siya maharap ngayon kaya umuwi na siya. Sige anak, mas maigi nga kung magpapahinga ka na lang. Sandali lang, babalikan ko muna ang kaibigan mo. Mariin kong ipinikit ang mga mata at tahimik na humikbi. Dinig ko pa nang magpaalam si Melody kay nanay. Sukang-suka ako sa kaplastika ng hitad. Isang linggo pa ang lumipas bago ko tuluyang gumaling mula sa trangkaso. Naalala ko hapon noon nang maisipan kong maligo dahil nanlaladkit na ako mula sa mahabang pagkakasakit. Sumama ang nanay sa pamimitas ng kalamansi sa kabilang bayan, kaya ang aso naming si Balas lang ang kasama ko. Bago ako maligo, tinakpan ko ng tela ang may kalakihang butas sa dingding. Kinilabutan ako nang sumagi sa isip ko ang mga pagkakataong binobosohan ako ni Ian habang naliligo. Tahimik ang buong paligid, pero walang tigil sa pagkahulang aso. Kinutuban akong baka may taong umaaligid sa bahay. Nakarinig ako ng mga kaluskos mula sa labas kaya agad kong tinapis ang tuwalya sa katawan ko. At nang bumaling ako sa butas sa dingding, ganun na lang ang gulat ko nang makitang may matang nakasilip doon. Mabilis kong tinusok ang matang yon at narinig ko ang paghiyaw ni Ian. Nagmamadali akong lumabas ng bahay habang bitbit ang tabo. Naabutan kong nasa itaas ng puno ng bayabas si Ian habang tinatahulan ni Balas. Buong lakas kong niyugyug ang puno, dahilan para mahulog ang huda sa lupa. Pagkatapos ay pinaghahampas ko siya ng tabo habang gumagapang papalayo. Ang lakas ng loob mong mamboso! Hayop ka! Tatakas ka pa Uy, Rico! Tama na, Bebot! Nasasaktan ako Ano ba? Walang yakang manyak ka! Dapat sa'yo balatan ng buhay at tadtarin ng pinong-pino! Hindi ko alam ang mga pinagsasabi mo. Ano ba? Tama na kasi! Sinungaling! Alam ko na ang lahat ng mga pinaggagawa mo. Papatayin kitang hayop ka! Uy, teka! Huwag mong gawin yan! Delikado yan! Ibaba mo yung gulok, Bebot! Marunong din palang matakot ang manyakis na tulad mo. Tatapusin na kita bago ka pa makapambiktima ng ibang babae. Bebot, bakit hawak mo ang gulok? Ano bang nangyayari rito? Bakit ba kayo nagkakagulo? Nahuli ko po siyang binobosohan ako habang naliligo. Ang kapal ng mukha ng hayop na yan. Santissima, totoo ba yan, Ian? Hindi totoo yung binibintang niya, Ninang. Kilala niyo ako. Hindi ko magagawa yun sa kinakapatid ko. Huwag kang maniwala sa kanya, inay. Narinig ko ang pag-uusap nila ni Melody kahapon. Matagal na akong binobosohan ng pesteng yan. Mismong nanay ni Melody ang nakakita kung paano niya unti-unting binubutas ang dingding ng banyo natin.
Ano ka mo? Alam ni Maring Linda ang tungkol dito? Opo, pero mas pinilit niyang magbulag-bulagan kesa sabihin sa atin. Maniwala ka, Ninang. Wala akong alam sa sinasabi ni Bebot. Malaki respeto ko sa mga babae. Sinungaling, talagang inuubos mo ang pasensya ko ha? Aray! Putya, ang lakas nun ah! Para kang boksingero kung manunto ka. Amazona ka talaga. Kulang pa yan sa lahat ng kababuyang ginagawa mo. Akin na yung digicam mo. Uy, teka lang. Ba't mo ba kinukuha tong gamit ko? Ano ba? Teka lang! Alam kong nandyan lahat ng ebidensyang kailangan ko. Ibigay mo sa akin yan. Ayoko! Ano ba? Kapag ito nahulog, Mas maigi pa nga para tuluyan ng masira yan. Tama na yan, Bebot. Magbihis ka na't magpapablatter tayo sa barangay. seryoso ba kayo dyan, Ninang? Paano naman ang reputasyon ko? Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Tama na, Ian. Narinig ko na ang dapat kong marinig. Sa barangay na lang tayo mag-usap para matapos ng iskandalong ito. Isko, pumarinig ka nga't akyatin mo tong si Ian. Nakapagbihis na po ako, inay. Tayo na po ron. Hindi na ako makapaghintay na makitang hinihimas ang rehas ng siraulong yan. Putya naman oh. Dumating pa talaga itong mga pesteng kagawad. Wala na tuloy akong kawalan nito. Mabuti at nandyan na ang mobil ng barangay. Tayo na. Oh, ano pang hinihintay mo, Ian? Bakit nakatunganga ka pa dyan? Hindi ba pwedeng sumama sa atin si Tito Kanor? Bakit kailangan ka pang samahan? Ano ka, grade 1? Siya kasi may kilalang abogado eh. Ay nako, sumakay ka na para matapos na ito. Pagdating namin sa barangay, naroon na si Mang Kanor. Halata ang galit sa mga mata niya nang makitang namamaga ang isang mata ni Ian. Nagtanong pa ang matandang manyakis kung sino sa amin ang sumapak sa pamangkin niya at hindi ko naman tinanggi na ako ang may gawa nun. Ikinuwento ko sa kapitan ang buong nangyari at naniwala akong malakas ang laban namin, na ako ang papaboran dahil ako ang biktima. Pero habang tumatagal ang pagtatanong, lalong naging malabo ang pag-aasang makamit ko ang hustisya. Naiintindihan ko ang sentimiento mo, Bebot. Pero hindi na ba magbabago ang isip mo? Itutuloy mo talaga ang habla laban kay Ian kahit na inaanak siya ng nanay mo. Hindi ko inaalis ang katotohanan ng kinakapatid ko siya, pero malinaw namang hindi ko dapat dead mahintong nangyari. Hindi ako makakapayag na makapaglakad ng malaya ang hayop na yan habang nag-aabang ng bagong biktima. Kung ganon, gusto mo talaga siyang makulong. Opo, sapat naman pong ebidensya yung nakita niyo sa digicam niya para mabulok siya sa kulungan. Kung ganun pala, maghahabla rin kami. Tignan nyo naman ang mukha nitong pamangkin ko, Kapitan. Halos kulay ubi na tong pasa sa mata ni Ian. Kaya magfa-file din kami ng kaso. Tinutukan niya rin ako ng itak at tinangkang patayin. Sus Mariosep, ibang klase rin talaga ang purol ng utak ng magtsuhi na to. Trespassing at sexual harassment ang ginawa ni Ian, kaya nakuha niya ang gusto niya. Kahit ano pa ang sabihin mo, sinaktan pa rin siya ng malanding yan. Kaya naman, Hindi malandi ang anak ko. malandi yan dahil inaakit niya tong pamangkin ko. Palagi raw yan nagpapapansin sa tuwing pumupunta si Ian sa bahay niyo. Minsan niya na ring nabanggit na si Bebot nga raw ang may gustong magpakuha ng litrato. Mawalang galang na po, pero kahit kailan hindi ko ginawa yan. Palagi ko nga yan iniiwasan eh, pero ang hayop niyong pamangkin ang palaging nagpapapansin sa akin. Isa pa, hindi ko type ang lalaking naninigarilyo at sexual predator. Pinalalabas mo bang sinungaling ang pamangkin ko? Oo, pwede niyong ipatawag si Melody para malaman niyo na may relasyon ng dalawang yan. Bakit ba dinadamay mo pa si Melody? Matagal ko nang tinapos ang malanding ugnayan namin. Hindi ganun ang narinig ko nung nag-uusap kayo kahapon. Naghahalikan pa nga kayo eh. Kadiri kayong dalawa. Pareho pa namang mabaho ang hininga nyo. Base sa mga narinig ko, malaki ang tsansang may relasyon nga kayong dalawa ni Ian. At kaya nang gagalaiti itong si Bebot kasi nagseselo siya kay Melody. Ilang beses ko bang ipapaliwanag na wala akong gusto sa lalaking yan? Walang kami. Pero yun lang ang nakikita kong dahilan kung bakit nandito kayo ngayon. Palagay ko, nahihiya lang tong si Bebot na aminin ng relasyon nila. At yung mga litrato,
parte yun ng pagiging mapusok nila. Yun nga mismo ang pinupunto ko. Ako ang biktima rito, Kapitan. Ako dapat ang pinakikinggan nyo at hindi ang manyak na yan. Hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo, Bebot. Ako ang kapitan. Ako ang masusunod. Ay, ang mabuti pa, aregluhin nyo na lang to sa ibang paraan. Kung iniisip nyong matatapalan nyo kami ng pera, nagkakamali kayo. Walang katumbas na halagang reputasyon ng anak ko. Gusto kong makulong ang walang yan. Ang arte nyo naman, Ninang Celia. Kung tutuusin, wala namang nawala kay Bebot kasi hindi ko naman siya ginalaw. Abat bastos ka talaga, no? Narinig mo naman ang sinabi niya, hindi ba, Kapitan? Kapag nagsasabi ng totoo, bastos na agad. Hindi ko naman talaga nahawakan yung maarte mong anak. Ang kapal talaga ng mukha mong hayop ka. Kayang-kaya niyong baluktutin ng batas dahil malakas ang kapit niyo kay Kapitan. Tama na yan. Ang mabuti pa, palipasin na lang natin to. Tutal, magkumpare naman tong sina Isko at Kanor. Isipin nyo na lang na hindi to nangyari. Hindi kami makikipag-areglo kahit na anong mangyari. Huwag na kayo magmatigas, Bebot. Sige na, umalis na kayo at marami pa akong trabahong tatapusin. Pero Kapitan... Tapos na ang usapang to. Alis na. Nakakaabala kayo sa mga taong nagtatrabaho rito. Nag-aksaya lang kami ng oras sa walang kwentang pag-uusap na to. Tayo na, Ian. Susunod na lang ako sa inyo, Uncle. Kakausapin ko lang saglit si Bebot. Sige, hihintayin na lang kita sa jeep. Ano pa bang sasabihin mo sa anak ko? Sa amin na lang po yun. Hindi nyo kailangan pang marinig. Hindi ko akalaing ganyan pala ang tunay mong ugali, Ian. Nakapanghihinayang ang mga panahong pinakisamahan ka namin ng mabuti. Ay, napakadrama nyo naman. Nay, tama na po. Ako na ang bahalang makipag-usap sa kanya. Kung yan ang gusto mo, anak, maghihintay kami sa may bandaron. Sige po, lakad na po kayo. Tinanaw ko ang mga magulang ko hanggang sa makalabas na sila ng barangay hall. Pagkatapos, muli kong hinarap si Ian at sinampal ko siya ng 2 beses. Nagulat ang iba pang tanod na naroon pero wala na akong pakialam. Nakakarami ka na, Bebot ha. Pasalamat ka. Hindi ako nananakit ng babae. Pero pag ako nabuisit, Ano, ilalabas mo ang mga picture ko, ganun ba? mapipilitan akong gawin yon kung uulitin mo pa tong pangi-iskandalo sa akin. Ipapaskil ko sa plaza mga yon para pagpiestahan ng mga tambay at lasenggo ang katawan mo. Ang lakas ng loob mo dahil kakampi niyo si Kapitan. Mas naniwala siya sa kasinungalingan mo. Salamat sa pera ni Uncle Kanor at nalusutan ko ang kagagahang ginawa mo. Sige, magsaya ka ngayon. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo tong ginawa mo sa akin. Tignan ko lang kung makakita ka pa sa mga susunod na araw. Gawin mo! Hindi ako natatakot sa'yo o kahit sa nanay mong amoy lupa. Bago ko tuluyang umalis, sinabunutan ko si Ian at hinila ang ilang hibla ng buhok niya. Itinago ko yun sa bulsa ng bestida ko at saka pinuntahan ng mga magulang ko. Nanginginig pa rin ako sa galit hanggang makauwi kami. Iyak naman ang iyak si nanay dahil sa tindi ng kahihiyan at sama ng loob. Si tatay naman hindi nagkokomento pero halata rin ang galit sa mga mata niya. Hindi ko akalaing mararanasan mo ang ganitong iskandalo, anak. Tahan na po, inay. Hayaan nyo, may naisip na po akong paraan para makaganti sa lalaking yun. Anong ibig mong sabihin? Nakita kong kumpleto pang gamit nyo sa lumang baul. At maganda pa rin ang manikang itim at mga libro na orasyon na naroon. Huwag mong sabihin. Tama ka, inay. Gagawin ko ang bagay na matagal mo nang itinuro sa akin. Lintik lang ang walang ganti. Pero alam mong may masamang balik yan sa'yo, anak. Pakiusap, huwag mong ituloy ang balak mo. Pero hindi ko pong maaatim ang kahayupang ginawa niya sa akin, inay. Kulam lang ang alam kong paraan para iparanas ko sa lalaking yon ang sakit na nararamdaman ko. Ako na lang ang gagawa. Ako na ang gaganti para sa'yo. Matagal nyo na pong tinalikuran ng pangungulam at mahina na rin po ang katawan nyo. Hindi pwedeng kayong magbigay ng sumpa, inay. Pero paano kung pumalya ka? Paano kung may kilala silang marunong magbalik ng kulam? Kakayanin mo ba ang karma?
Problema ko na po yun, inay. Ako na ang bahalang lumutas ng problema ko. Mukhang hindi ko na talaga mababago ang desisyon mo. Ipagdarasal ko na lang na maliwanagan sana ang isip mo na mas marami pang magagandang bagay sa mundo kesa sa paghihiganti. Salamat sa pangunawa niyo, inay. Mag-uumpisa na ang kalbaryo ni Ian ngayong gabi. Wala akong sinayang na oras. Dinala ko ang baul sa kwarto ko at isa-isang inihilera ang gamit sa pangungulam. Itinali ko ang hibla ng buhok ni Ian sa itim na manika at sinimula ng pag-oorasyon. Mariin kong tinusok ang 2 karayom sa mga mata ng itim na manika at 2 pa ulit sa maselang bahagi nito. Ipinagpatuloy ko ang pag-oorasyon hanggang sa masiguro kong kapit na kapit yun kay Ian. Kinabukasan, kumalat ang balitang isinugod sa ospital si Ian dahil umano sa matinding pamamaga ng mga mata at paglobo ng ari niya. Halos gumapang raw siya palabas ng bahay bago tuluyang rumesponde ang ambulansya. Nasa plaza kami noon ni nanay nang marinig namin ang usap-usapan ng mga taong naroon at tunay na kakaibang satisfaction ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Ang mabuti pa umuwi na tayo. Hindi ko kinakaya ang bibig ng mga tsismosang nandito. Mamaya na po, inay. Nag-e-enjoy pa akong makinig sa tsismisan ng mga tindera. Ang saya lang malaman na nagdurusan na ngayon ang lalaking yun. Nababaliw ka na ba? Hindi mo ba nakita kung paano kanila tinitignan? Kahit hindi nila sabihin, alam kong ikaw ang pinagbibintangan ng mga yan. Wala naman silang ebidensya kaya pwede kong itanggi ang mga paratang nila. Pero anak, nasasaktan ako sa mga pinagsasasabi nila laban sa'yo. Aba para bang hangin lang tayo kung makapagsalita sa harap ko. Baka hindi ako makapagtimpi at mapatulan ko ang mga yan. Relax lang po, inay. Ako pong bahala sa mga yan. Ay nako, wag nang matigas ang ulo mo. Ayun ang tricycle. Umuwi na tayo. Ay, sige na nga po. Tayo na po ron. Hoy, Celia! Hayop kayong mag-ina. Magbabayad kayo sa ginawa nyo kay Ian. Anong problema ng matandang yan? Huwag mo na siyang pansinin. Sige na, sumakay ka na para makaalis na tayo rito. Maiging umiwas na lang tayo sa kamalasan. Halika rito, babae ka! Aray! Bakit niyo naman hinablot ang buhok ko? Kunwari ka pang hindi mo alam. Aminin mo na. Ikaw ang may gawa nun kay Ian, di ba? Kumalma ka muna, Kanor. Pwede naman natin tong pag-usapan ng walang dahas. Huwag mong ipamukha sa akin na kayo ang biktima rito. Pamangkin ko ang nakaratay sa ospital ngayon at hindi yan anak mong mangkukulam. Tigilan mo na ang pagbanggit ng kulam. Walang alam ang anak ko sa mga sinasabi mo. Pinagtatakpan mo pa itong anak mong Santa Santita? Matindi ang galit niyan sa pamangkin ko Kaya siya lang ang naiisip kung pwedeng gumawa nun. Likas na babaero ang pamangkin mo, kaya sigurado kung hindi lang si Bebot ang may galit sa kanya. Huwag mong idiin na anak ko lang ang dapat sisihin dito. Nagdadahilan pa matandang to? Aba, kung makapagsalita ka naman, parang hindi ka nirarayuma. Kung hindi ko pa alam, panayang kain mo ng balot para kamo tumigas ang tuhod mo. Asa ka pang makabingwit ng babaeng papatol sa'yo. Sa pangit mong yan, kahit bulag tatanggihan ka Pati yan, alam mo, mangkukulam ka na nga, tsismosa ka pa. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo at baka tubuan ng kurikong yung bunganga mo. Nakita mo na? Kusaring lumabas sa bibig mo na mangkukulam ka nga. Sinasabi ko sa'yo kapag hindi naging maayos ang kondisyon ni Ian, mananagot kayong mag-ina sa akin. Ang lakas ng loob niyong pagbantaan kami, samantalang ako ang agrabyado. Magmula nung kumalat ang issue tungkol sa pamboboso niya, naging tampulan na ako ng tukso at panlalait ng mga taga rito. Wala kayong ideya kung gaano ako nagdurusa gabi-gabi. Hindi ko masisisi ang mga tao na pag-usapan ka dahil masarap ka raw na pulutan. Kahit ako nga nagandahan din sa mga litrato mo. Bastos! Pinatunayan mo lang na wala kang pinagkatandaan, Kanor. Hindi mo kami binigyan ng kahihiyan ng anak ko. Kasalanan nyo rin naman kung bakit ganito nangyari. Kung hindi nyo lang pinakialaman ang pamangkin ko, di sana tahimik ang mga buhay natin. Kasalanan ni Ian kung bakit siya kinakarma.
Kung hindi ba naman kasi siya nuknukan ng manyak, hindi sana siya nakaratay sa ospital at namimilipit ngayon sa sakit. Kayo lang ang sisisihin ko kapag namatay si Ian. Sarili niyong sisihin niyo dahil hindi niyo kayang turuan ng magandang pag-uugali ang pamangkin niyo. Abat talagang sumasagot ka pa ha? Sinampal niya po ako, inay. Sumusobra ka na, Kanor. Wala kang karapatang saktan ng anak ko. Kulang pa yung kabayaran sa ginawa niyo kay Ian. Halos hindi niya na maimulat ang mga mata, dala ng sobrang pamamaga at nagnanaknak na rin ang mga yun. Kapag hindi mo ito'y tinigil, pati ikaw madadamay sa maaari kong gawin. Hindi ako natatakot sa iyo, Celia. Hindi lang kayo ang may kakayahang magbigay ng sumpa. Tama ka, Kanor. Huwag kang mag-alala. Hindi kami magrereklamo sa barangay dahil hindi rin naman kami papanigan ni Kapitan. Hayaan mo na lang kaming umalis ng anak ko. Sige, umalis kayo. Pero isinusumpa kong gagantihan ko kayo sa lahat ng paraang alam ko. Hayaan mo na ang matandang yan. Halika na, anak. Bumuhos ang mga luha ko nang makasakay kami sa tricycle. Alam kong mali ang ginawa ko kay Ian, pero mas mali kung walang magturo sa kanya ng leksyon at kung hindi niya naramdaman ang sakit na dulot ng kabalastugan niya. Pagdating sa bahay, sinalubong kami ni tatay. Hindi nagpatumpik-tumpik ang nanay sa pagkwento ng mga naganap sa plaza at noon ko lang nakitang nagalit si tatay ng matindi. Mahinahon at mahaba ang pasensya ni tatay, pero ng mga oras na yon, parang ibang tawang nakita ko. Pinalak niyang kumprontahin si Mang Kanor pero pinigilan lang siya ni nanay. Dahil sa ginawa ni Mang Kanor, lalong nagningas ang puot sa dibdib ko. Tinuloy-tuloy ko ang pagpapahirap kay Ian at mas ginawa ko pang matindi ang mga pasakit na dinanas niya. Mabilis na lumipas ang mga buwan hanggang sa binalita sa akin ni nanay na nakalabas na ng ospital si Ian. Si Mang Kanor na mismo ang nagpasya na ilabas sa ospital ang pamangkin dahil hindi naman siya gumagaling doon. Nagsasayang lang daw siya ng pera sa pagpapagamot, yun ang katwiran ng matanda. Samantala, araw-araw namang pumupunta sa bahay namin si Melody at nakikiusap na tigilan na ang pagpapahirap ko kay Ian. Nagdadala rin siya ng kung ano-anong panuhol tulad ng pera, mamahaling bags, pabango at kung ano-ano pa. Nandito ka na naman. Hindi ka ba napapagod sa pabalik-balik dito? Hindi. Kahit pa itaboy mo ako, hindi ako titigil sa pakikiusap sa'yo. Tindi ng tama mo kay Ian ah. Hindi kaya ginayuma ka niya, kaya nabaliw ka sa kanya? Hindi niya ako ginayuma. Sadyang mahal ko lang talaga siya. Kadiri, ganun talaga ang tipo mong lalaki? Ang baba ng standards mo? Hindi mo kasi siya lubusang kilala eh. Ang totoo mabait siya at malambing. Nagkataon lang na puro masamang ugali niya lang ang nakita mo. Ganun mo kamahal ang walang kwentang lalaking yon? Oo, mahal na mahal ko si Ian at mananatili ako sa tabi niya kahit ano pang mangyari. Sa bagay, traidor ka nga pala. Ipinagpalit mo nga ang pagkakaibigan natin dahil sa kanya eh. Alam kong mali ang ginawa kong yon. Nagawa ko lang naman yun dahil naiinggit ako sa'yo eh. Dahil nagseselos ako. Nasaktan kita pero sana mapatawad mo ako. Malalim ang sugat na ginawa mo sa akin at hindi ko alam kung kaya pa kitang patawarin. Naiintindihan ko pero sana bawiin mo ng sumpa kay Ian. Please naman, Bebot. Halos butot balat na siya eh. Tapos yung tiyan niya parang puputok na, sobrang laki. Hirap na siya. Tigilan mo na to. Hindi mo ako mapipilit kahit umiyak ka pa ng dugo. Ano bang gusto mong gawin ko? Lumuhod ako sa harapan mo? Halika na mga paa mo? Sabihin mo lang kung alin. Gagawin ko basta bawiin mo lang ang sumpa. Sana naman maawa ka kay Ian. Wala nang natirang awa sa akin magmula nung binaboy niya ang pagkatao ko. Hindi mo alam ang hirap na dinaranas ko tuwing lumalabas ako, sa tuwing pinag-uusapan ako at pinagtatawanan ng mga barkada niya, sa tuwing nilalait ako ng mga tsismosa at paulit-ulit na pinagdidiinan na malandi ako at pariwarang babae. Pero mali pa rin ang gumanti sa kapwa. Alam ko, pero wala akong choice. Walang pangil ang batas sa tulad kong walang pantapal na pera. Kaya nga sa ganitong paraan ko lang pwedeng makuha ang hustisyang gusto ko eh. Kaya lang si Ian,